Isa sa paulit-ulit at anli na batikos at parinig sa kapatirang INC ang tungkol sa Christmas bonus. Lalo na't dumarating ang buwan ng Disyembre, bigayan ng bonus, di po ba? Masaya sa pakiramdam, may ngiti sa labi ang mga manggagawa. Sa pribado man yan o nasa gobyerno, may extra na inaasahan ang mga naghirap ng isang buong taon ng pagtatrabaho. Wow! Kaya lang ay may mga taong ayaw na masaya din ang iba. Gusto yata ay sila lang. Para bang sila lang ang tao. Para bang sila lang ang nagtrabaho at deserving sa isang bonus na kung tawagin ay Christmas bonus. May kakilala ba kayo na ganito? Kulang na lang ay mag-amok, magwala dahil bakit daw yung mga INC ay may Christmas bonus din? Dapat daw ay hindi tumatanggap at hindi rin dapat bigyan ng Christmas bonus ang mga kaanib sa INC dahil wala naman daw Pasko ang INC. Siyempre, ang Pasko na tinutukoy ng mga nagsasabi niyan ay ang ipinagdiriwang ng mundo tuwing December 25. Kapanganakan daw ni Jesus, Pasko. Mukhang may punto nga ba? Ito ang punto. Walang Paskong December 25 ang Iglesia ni Cristo, pero deserving ang mga nagtatrabahong kaanib nito na tumanggap ng mga benepisyo. Christmas bonus man yan o ano man ang tawag dyan. Bakit po? Alamin nga po natin mga kababayan. Mali nga ba na tumanggap niyan ang isang INC? O baka naman baliktad? Baka talagang karapat-dapat ang isang INC na tumanggap niyan. At yung bumabatikos, ang hindi. Naku po, baka nga ganon. May ilang mahahalagang tanong na dapat sagutin para po iyan ay malinawan. Una, ano nga ba iyang tinatawag na Christmas bonus? Aral Katoliko ba yan? Na kapag ikaw ay tumanggap niyan ay nangangahulugan iyon na naniniwala ka na rin sa Paskong December 25. Pangalawa, sino ba ang nagbibigay niyang Christmas bonus na yan at sino ang binibigyan niyan? Di kaya galing yan sa mga paring Katoliko at mga pastor protestante? At mga Katoliko at protestante lamang ang may karapatang tumanggap niyan. Kaya hindi dapat ibigay at tanggapin ng mga INC. Pangatlo, bakit ito ibinibigay? Nasa batas ba ang pamimigay niyan? At ipinagbabawal na ipamigay sa mga hindi naniniwala sa Paskong December 25, gaya ng INC? Para matulungan po natin ang mga sarili natin, ay kailangang malinaw muna sa atin ang ibig sabihin ng salitang bonus. Doon muna tayo sa salitang bonus. Ano po ang ibig sabihin ng salitang yan? An amount granted and paid to an employee for his industry and loyalty, which contributed to the success of the employer's business and made possible the realization of profits. It is an act of generosity granted by an enlightened employer to spur the employee to greater efforts for the success of the business and realization of bigger profits. The granting of a bonus is a management prerogative, something given in addition to what is ordinarily received by or strictly due the recipient. Thus, a bonus is not a demandable and enforceable obligation, except when it is made part of the wage, salary, or compensation of the employee. Ayan, madali naman intindihin mga kababayan. Yung maraming tanong natin sa itaas ay nasagot na lahat. Tapos na ang boxing para sa marunong umunawa. Sa hindi marunong gaya ng mga nagdadabog at masama ang loob sa mga INC na tumatanggap ng Christmas bonus, ay tulungan pa natin na makaunawa rin. Pakibuksan lang po ang isip, yun ang ating panawagan. Lawakan ang pananaw, ganon. Ataduhin po natin, pira-pirasuhin natin ang pagtalakay.
Ano daw po ulit ang bonus? An amount granted and paid. So, pera ito usually. Pwede rin sa ibang sitwasyon na mahalagang gamit o item o pag-aari, di po ba? Halimbawa, sabi nung amo sa empleyado niya, sige, bigay ko sa'yo yung sasakyan ko. Yan ang bonus ko sa'yo. May ganon, di po ba? Minsan naman ay house and lot kung masyadong generous yung amo. Pero generally, gaya ng nasabi na, ay pera talaga yan eh. Yan yung pinananabikan ng umaasang makatatanggap niyan. Nakasobre o kaya ay nasa ATM. Sino daw po ulit ang nagbibigay ng bonus? Granted by an enlightened employer. So yung amo, yung employer, yung may-ari ng negosyo ang nagbibigay ng bonus. Yung masayang amo, hindi yung malungkot na amo. So malaya yung amo, si bossing, kung kanino niya ibibigay ang bonus, di po ba? Bakit kino-question ng iba? Kung ako ang may-ari ng negosyo at tuturuan ako ng sinong impacto dyan, so kung sino lang ang dapat kong bigyan ng bonus, ay tatanungin ko naman ng buong hinahon at lumanay. Anong pakialam mo, ha? Kanino o sino daw ang binibigyan ng bonus? To an employee, yung worker, yung trabahador. Anong klaseng empleyado? Anong klaseng worker? For his industry and loyalty, which contributed to the success of the employer's business and made possible the realization of profits. Mahusay at masipag at tapat na empleyado ang binibigyan ng bonus. Wow! Yung nag-contribute para umunlad ang negosyo ni bossing, di po ba? Linawin po natin hindi po yung tambay ang nakatatanggap niyan, kundi yung trabahador ng isang opisina o kumpanya. Nasabi ko lang dahil yung kilala ko na galit sa INC dahil dyan, ay tambay eh. Hindi nagtatrabaho pero tumatanggap ng ayuda ng gobyerno. Ang saya-saya. Gusto yata niya na pati yung dapat na matanggap ng nagtatrabaho ay mapunta rin sa kanya. Ang kapal, sus Mariusip. Bakit naman daw po ibinibigay ang bonus sa isang mahusay na empleyado? It is an act of generosity granted by an enlightened employer to spur the employee to greater efforts for the success of the business and realization of bigger profits. Kaya bonus, an act of generosity. Kagandahang loob ni bossing para yung empleyado niya ay lalong sipagin at lalong umunlad ang negosyo niya. Totoo naman, di po ba? Kapag ang amo ay nagbibigay ng bonus, ay sisipagin ka talaga. Kasi alam mo na hindi siya madamot. Warning sa madadamot dyan. Tatama rin ang mga empleyado niyo. Nasa batas ba naman na ang amo ay dapat magbigay ng bonus sa empleyado? Pinipersa ba siya? The granting of a bonus is a management prerogative, something given in addition to what is ordinarily received by or strictly due the recipient. Thus, a bonus is not a demandable and enforceable obligation. So, kusang loob ito ng amo kung bibigyan si empleyado. Hindi siya inuutusan ng batas. Lilita, wala siyang malalabag na batas kung gagawin man niya ito o hindi, di po ba? So walang dapat questionin kung sino man ang mabigyan o hindi mabigyan nito. At wala ring sino man na pwedeng kumwestiyon o magdikta sa isang negosyante kung kanino niya ito ibibigay, ay INC man yan o hindi. Sang-ayon po ba kayo? Ay sabi naman nung iba, wala namang problema dun sa bonus eh. Yung Christmas bonus daw ang problema at inaayawan ng iba na ipamigay sa mga kaanib ng INC. Dahil yun nga, walang Paskong December 25 ang Iglesia ni Cristo. Naku po mga kababayan, ang nagsasabi niya na wala nang alam ay bitter pa. Mainggitin pa. May payo tayo sa kanila. Magtrabaho sila para mabigyan din sila ng Christmas bonus. Ganito lang yan eh. Elementary approach nga po ang gamitin natin. Una, yung Christmas bonus, isa ba yung uri ng bonus?
Opo ang sagot. Yan bang tinalakay natin na nakikita nyo, nababasa nyo, nakahulugan ng salitang bonus? Iyan din ba ang kahulugan ng Christmas bonus? Opo ang sagot. Lalagyan mo na lang ng panahon o season kung kailan ito ipinamimigay. Pangalawa, yung Christmas bonus pa rin, sino ang nagbibigay niyan? Ang may-ari po ng negosyo ang sagot. Hindi ang mga paring Katoliko at mga pastor protestante. Pangatlo, yung Christmas bonus, kanino ipinamimigayan? Sa mga manggagawa o trabahador na gustong bigyan nito, anuman ang relihiyon niya. Hindi po exclusive sa mga naniniwala lang sa Paskong December 25 as long as deserving siyang empleyado. Hindi po para sa tambay na umaasa sa ayuda ng gobyerno kahit Katoliko pa man siya. Pang-apat, yung Christmas bonus, binibigay ba iyan dahil aral yan ng simbahang Katoliko at Protestante? Hindi po ang sagot. Kung aral yan ay maoobliga ang lahat ng Katoliko at Protestanteng may-ari ng negosyo, lalo na yung sumusunod sa aral, na magbigay niyan sa mga empleyado nila. Ang tanong, ginagawa ba? Hindi ang sagot. So hindi siya aral. Malinaw, di po ba? Panglima, sa Christmas bonus, aling salita dyan ang aral Katoliko at Protestante? Yung salitang Christmas, di po ba? Kasama ba naman yung salitang bonus? Hindi po. So ano ang issue? Hindi sa salitang bonus, kundi doon sa salitang Christmas. Sa salitang yan, hindi makatulog ang marami. Sa salitang yan sila nagdadabog at kulang na lang ay mag-amok, magwala dahil di nga nila matanggap na ang mga INC ay nakatatanggap ng Christmas bonus. Ganun yun, mga kababayan. May solusyon dyan ang matatalinong may-ari ng negosyo para matulungan nila ang mga nagdadabog. Wow! Pinalitan nila ng ibang word yung salitang Christmas. Ano ang ipinalit? Year-end. Kaya, year-end bonus. Kailan pa? Napakatagal na. Hindi pa ipinapanganak itong mga dabugera at dabugero. Year-end bonus. May issue pa ba? Wala na. Tapos ang usapan. Bakit kasi yung year-end bonus ay tinatawag ding Christmas bonus? Ha? Hindi pa rin tapos. Humihirit pa si Dabogs, patulan natin, pagbigyan. Depende po sa season, di po ba? Ano po ba at ano pa ba ang itatawag dyan? Kaya Christmas bonus kasi yun yung season. Kasalanan ba ng empleyadong INC yun? Hindi. Kung kalagitnaan naman ng taon, ay mid-year bonus ang tawag. Kung anibersaryo, ay anniversary bonus. Kung natanggap ka at pumirma ka sa isang uri ng trabaho, ay signing bonus ang tawag. Sa Pilipinas ay may isa pang uri ng year-end bonus na tinatawag na 13th month pay. Ang kaibahan naman niyan ay itinakdaya ng batas na obligadong ibigay sa mga manggagawa sa tuwing magtatapos ang taon. Kakasuhan po ng gobyerno ang sino mang nagmamay-ari ng negosyo na hindi tutupad dyan. Kung yung mid-year bonus, anniversary bonus, signing bonus at 13th o 14th month pay ay hindi kinu-question ng mga taong ito, bakit naman kini-question nila ang Christmas bonus? Kapag natatanggap ng mga kaanib sa INC na hindi nagdiriwang ng Kapaskuhan. Deserving po ang manggagawa, anuman ang relihiyon niya, na tumanggap ng mga benepisyo at kabayaran para sa kanya, anuman ang tawag dyan, bonus man yan, sweldo man yan, o ano pa man ang tawag dyan. Sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan. Kaya yung mga INC na may-ari ng negosyo, binibigyan nila ng ganyan yung mga empleyado nila, kapatid man nila o hindi. Ang hindi marapat na bigyan yan ay yung tambay na sabi na natin kanina. Tamad, batugan, ayuda boys, kalalakas at kalalaki ng katawan pero nakatihaya sa bahay, naghihintay ng ayuda ng gobyerno. Magtrabaho tayo.
Magtrabaho tayo para maramdaman natin yung pananabik na makatanggap man lang ng kaunting pabuya o bonus mula sa ating pinagtatrabahuhan. Kung itong mga pumupuna sa INC ay namamasukan, nagtatrabaho, ay mararamdaman nila ang nararamdaman ng lahat ng mga manggagawa, anuman ang relihiyon, yung pananabik na makatanggap ng dagdag pang pera para sa napakaraming pangangailangan. Kay liit ng sweldo sa Pilipinas, hindi mo pahahangarin at hindi mo bahahangarin ang kahit kaunti pang alalay kung wala ka namang nalalabag sa batas at wala ka rin namang nalalabag sa aral ng relihiyon mo. Huwag nating kainggitan ang tumatanggap ng bonus. Christmas bonus man yan o anumang bonus. Magtrabaho rin tayo. Tumanggap tayo ng mga benepisyong para sa atin. Sa mga gusto namang malinawan po kung bakit nga ba walang Paskong December 25 ang INC, bisitahin po ninyo sila sa kapilya nila kahit saang lugar man sa planetang Earth para malaman nyo ang isasagot nila. Gaya dyan sa Montalban, may bago silang kapilyang Malapalasyo dyan sa Manila Hills. Ayan, nakikita po ninyo. Brand new. Kita nyo naman ang taglay na pang-akit at ganda. Walking distance lang po yan mula dyan sa pamayanan at sa lokal ng Tagumpay. Subukan nyo lang po. Sila po ang makasasagot na doktrinang pinaniniwalaan nila. At sasabihin po nila sa inyo kung bakit hindi sila naniniwala sa Paskong December 25. Happy Year and Thanksgiving po sa lahat ng kapatirang INC sa buong mundo. Shout out kay Cherry Manzanares at sa kapatiran dyan sa lokal ng Bagong Bayan, Taguig, Distrito ng Makati. Maligayang panunood po sa inyo. Kay Patrick Mojica na nagpapa-shoutout sa mga magigiting na scan. Kay Edmund Samson, shoutout din sa iyo dyan sa Scarborough, District of Eastern Ontario. Gayon din kay Jemarie na laging nakaabang sa uploads natin dyan sa lokal ng Hong Kong East District of Hong Kong. Salamat sa iyo sa pagtsatsaga at sa panunood. Kay Weng Serrano at sa mga anak niya dyan sa lokal ng Apari, Cagayan East. Avid listener daw po natin ang anak niya. Nako, many thanks po sa inyo. Salamat po sa inyong suporta. Ingat po kayo. Shout out din kay Remy Galor na nanonood dyan sa lokal ng Irawan, Distrito ng Palawan. Happy viewing po sa inyo. Gusto ko ring magpasalamat kina Jun Reyes at Ernie Opalia na laging nakasubaybay po sa channel natin at maging sa iba pa na hindi ko mababanggit sa pagkakataong ito. Manalangin po tayong palagi para sa ating pamilya, mga mahal sa buhay at para sa mahal nating bansa.